Hello, what's up guys, and welcome back to our YouTube channel. So today's video, pag-aaralan po natin at papakita ko po sa inyo ang paggawa po ng ating footing tie beam dito po sa ating project. Kaya tara. Hello first day. Ngayon po ay day 70 namin ito sa site. So tingnan natin yung mga ginagawa natin mga kasama ng workers. Mga panambak dito na madami. Ilagay mo na doon sa mga kapitbahay yung dito ng dulo. Tapos hinuhukayan nila itong mga gilid, yung dadaanan ng mga footing tie beam. Matanggal na dito yung lupa sa gitna. Yan. Ito may hukay na yun. Tapos tatanggalin na yung lupa sa ibabaw ng column, yung nabuhusan na. Dito rin. Tapos dito footing tie beam papunta doon sa isang column. Tapos dito naman footing tie beam papunta doon. Tapos mula doon papunta dito footing tie beam. Tapos dito naman papunta footing tie beam. So nilalagyan natin ng footing tie beam itong ating mga column dahil sinusunod natin yung plano ng bahay or extension house. So ang purpose naman ng footing tie beam para maging matibay itong ating mga column. So siya yung humahawak sa ating mga column. Nagsample na kami ng maglagay ng footing tie beam rebars. Ayan. Dito sa may harapan. 4 na 16mm na bakal. Nasa gilid yun nakalagay. Then, 2 12mm na bakal. Sa gitna naman yun. Then, yung anilyo natin is 10mm. So, yun pa rin yung natin spacing ng mga anilyo natin. 3 5cm. 4 na 75 cm, 4 na 12.5 cm, and the rest 20 cm. Yan, ito yung mga kasama natin, si Orly at si Manuel. Kasi naghahakot naman ng papala, gukay. Lapit tayo. Yan si Jampol, oh. Yan nagpapala. Kasama yan sa kanyang exercise, diba? Si George naman ang taghakot. Ayun. Si Kuya Robert naman tagapala, tagabareta doon. Sa may gilid na hinuhukay na para sa top footing tie beam. Ayan. Naka-sample na sila dito ng unang footing tie beam rebar. Tapos natatali na sila ngayon ng mga anilyo. Blessed morning. Magandang sikat ng araw ngayon, magandang panahon. Ayan, walang ulan. Kaya sisilipin natin yung mga kasama natin na gumagawa dito sa site. Ito yung ano natin, unang footing tie beam rebar. Tapos itong pangalawa, ginagawa na ngayon ni Orly. Pangalawang footing tie beam rebar. So 22 piraso na 10mm na pang anilyo na ilagay dito. Yan, nag-continue sila ngayon na maghukay para sa ating footing tie beam. So ang size pala ng ating footing tie beam is
20 cm by 35 cm. So mapapansin po natin, ang ginagamit natin dito na main reinforcement bar is 16 mm na bakal. Ito. Then yung ginamit natin na pang anilyo ay 10 mm. Okay, so yung spacing na ginamit natin dito is tatlong 5 cm. Yan, 1, 2, 3. Then tatlong 75 cm. Apat na 12.5 cm. So pagdating dito sa gitna, mapapansin natin is medyo malaki na siya. 20 cm. Then pagdating naman dun sa dulo, sa pinaka-support, dun sa may column rebar, mabalik ulit siya sa pinaka-dulo nitong ating footing tie-beam rebars. So naka-bend yan ng 90 degrees. Yan. Tapos dito rin ipapasok yung another footing tie-beam papunta doon. Isang buo yan diretso. Para matibay ang ating konkreto. So talagang ginagawa natin is sinusunod natin yung spacing natin mga rebars. Pag malapit siya sa may puno nitong column, masinsin yung pagitan ng mga bakal. Pero pagdating sa gitna, medyo maluwag ng konti. Tapos pagdating naman sa dulo, sa may kabilang puno ng column, sinsin na uli. Dito naman, diretso yan doon sa dulo. Then dito meron na. Tapos ito mula dyan hanggang dun sa dulo ng column na yon. Then meron din dito. Yan, tumawid hanggang doon sa column rebar na yan. Lalagyan din natin. Tapos yung dito naman lalagyan natin yan ng footing tie-beam. Okay, so nandito pa rin yung plano natin na ating structural. So dito natin nilagay para madali lang makita ng ating mga workers. Meron silang guide na titignan itong plano para hindi sila malito sa kanilang mga gagawin na sukat. Yung ginagawa ngayon si Orlin ng forma para sa ating footing tie-beam. Nagawa na yung isang side ng forma ng ating footing tie-beam. So yung isa na lang susukatan dito sa kabilang side. So yung size pala ng ating footing tie-beam is yung lapad niya sa 20 cm. Then yung lalim niya is 35 cm. So nandito na yung ating in-order kaninang umaga sa hardware. So additional to na order natin para sa ating project. Bali 25 na peraso na 16 mm. Then 23 bags of cement and 1 dump truck na white sand and 1 mini dump truck na gravel. So yung unang dumating na materials natin ngayon yung buhangin. Tapos next yung isang mini dump truck na graba. Tsaka yung additional na semento. Kinakabit na itong mga forma ng ating footing tie-beam. Isang sidings, tsaka yung pangalawang sidings. Ang lapad nito is 20 cm. Tapos yung lalim niya is 35 cm. Ayan, nilalagyan na ngayon ng brace. Coco lumber. Para dito bumigat itong ating forma kapag binuhusan ng mixture. Dito merong awang dito kasi ito concrete cover to ng ating column na 4 cm. So dito yan nalagay ang forma natin. Nililabel itong ating forma. So ginagamitan natin ngayon ng level hose. Okay, nandito na rin ang ating graba. Dumating na rin kasama ang pinulit board at additional na mga semento.
kinakabit na rin yung forma para sa ating pangalawang puting tie beam. Tapos nilalagyan na ng brace para hindi tumalas kapag binuhusan na ng halo. Nasa level na yung ating ibabaw ng forma. Pinalagyan pala natin dito ng bakal na 10mm. Ang haba nito is 20 cm. Meron din doon. Ayan. Sa ilalim. Yan, meron din dyan. Tapos dito sa dulo. At meron din sa ilalim din. So, ang purpose niyan, kapag sinalpak tong dalawang sidings ng forma, itong puting tie beam, saktong-sakto siya na hindi gagalaw. Talagang sakto siya na 20 cm. Ito yung magiging harang niya or guide niya para sa ating lapad ng ating puting tie beam na forma. Okay. So, nandito ngayon si Orly nag-bend ng 10mm na bakal para po sa ating anilyo, para sa ating puting tie beam. So, sa pagbe-bend ng bakal, dapat yung pinaka-bend niya is nasa 135 degrees. So 135 degrees bend ang ating anilyo para sa ating puting tie beams, columns, and beams. Nagpuputol lang yan ng 10mm na bakal sa rubber para sa anilyo ng ating puting tie beam. Magbibend sila ngayon ng 6mm na bakal para sa ating main reinforcement ng ating puting tie beam. Ang haba ng bend natin is 15 cm. Itong apat na 16mm na bakal. So ito naman 5 cm ang bend nito. Itong 12mm na bakal. So ipapasok kasi natin to sa loob ng column rebar. Okay, so napormahan na itong dalawang puting tie beam. So ang next natin na popormahan is itong dulo na pagganon din. Dahil yung gagawin natin puro paganyan lahat, paganyan, tapos yun paganyan, tapos paganyan, para pagka nagkabit tayo ng mga iba pang tie beam dito, so pag ganun naman sa ibabaw lahat, tapos dito rin sa ibabaw para hindi mahirapan na pagpasok ng mga bakal. Ngayon nililinis na itong pagdadaanan ng tie beam, pati itong column. Tatanggalin yung mga lupa, then bubuhusan natin tubig para malinis talaga. Ito naman, ayan, naayos na rin, nalinis na rin. So, lahat ng mga anilyo dito, so ininangat muna para may pasok itong ating mga bakal ng ating puting tie beam. Alright, napasok na yung apat na 16mm na bakal. So ito namang dalawang 12mm para sa ating gitna ng puting tie beam. Alright, napasok na yung 6 na bakal dito sa loob ng column rebars. Apat na 16mm na bakal at dalawang 12mm na bakal para sa ating puting tie beam. So ngayon lalagyan na yan, kakabitan na yan ng mga anilyo. Okay, nandito natin mga anilyo para dun sa ating puting tie beam. Yan, ito yung ating anilyo. Yan. Okay, naka 135 bend itong ating anilyo.
10mm na bakal. So 39 piraso na anilyo ang ipapasok dito. Pagkabit ng mga anilyo para sa ating footing rebar. So, kailangang salisihan itong ating mga nakabend. Salisihan para magkaroon siya ng lock. So, ginagawa na lang ngayon is nagtatali na ng mga anilyo. Pero itong mga spacing, itong mga anilyo dito sa ating footing tibing, 5 cm, 75 cm, 2.5 cm, and 20 the rest. This week puro footing tibing lahat. Paglalagay ng mga bakal, tapos pagtatali ng mga anilyo ng footing tibing rebars. Then paglalagay ng forma, at after that is puro buhusan na. So ginagawa ngayon na order, ipapasok na ng bakal after nila mag-bend ng 16mm na rebars. So pinapasok nila ngayon ito sa dito sa area na to. So, hanggang dito yan. Okay, naipasok na nila yung dalawang 16mm na rebar. Tapos naipasok na rin nila yung mga anilyo or stirrups. Kailangan natin mag-splice dito banda para madugtungan natin mula dyan papunta rito, palabas nitong poste na to. Napasok na nilang another na 16mm na rebars para po dito sa footing tie-beam nito. So dito nailagay na rin. Napasukan na ng dalawa. Tapos nag-start na rin na magtali ng mga anilyo. So ito naman ang next. Medyo mahaba rin to katulad nito. Yung unang latag natin ng ating footing tie-beam, nakaganto lahat. Tapos ang next natin is pagganto na. Para ito makapatong na lang dito sa ating unang footing tie-beam. Hindi siya mahirap ngayon ipasok, nakapatong lang siya. Alright, so naikasa na itong another na footing tie-beam rebar. Ayan, so tinatali na yung mga anilyo. 3 bali ano yan, tatlong 5 cm, apat na 75, apat na 125, the rest is 200 cm. Okay, so kanina naipasok nila yung dalawang additional na 16mm na baka doon sa ilalim. Tapos dito ngayon sinusuot na nila itong pang-3 at pang-4 na 6mm rebar. Ayos! Alright, so napasok na yung pang-3 at pang-4 na 16mm na bakal. So dito rin sa kabila, 4 na rin to. Ayan o. Bali ang kulang na lang nito is dalawang 12mm. Then dito rin sa kabila, 12mm na bakal ang kulang. Break time! Okay, so nag-splice na sa ngayon ng bakal ng 16mm rebar. Maladyan hanggang dito sa may column na ito. So ito yung bend nila na pang-splice. Pagka dinugtong mo yung itong number 16 na bakal, yan. So diretso pa rin yung ano niya pag nag-splice ka dito. So ito yung ginagawa nila. Yan. Yan yung splicing. Mahabaan yan is 1 meter. Tapos ngayon magkabit na rin sila ng mga anilyo.
Tapos dito banda, tapos na rin nila na tali yung mga anilyo. Ayan. So ngayon, dito naman sila nag-anilyo. Ayan, makikita natin, masinsin talaga yung ano natin. So nasa standard yung ginagawa natin, ano, according sa plano. Sa dulo, splice na doon ng bakal para sa ating puting tie-beam rebars. So dito naman, okay na rin. Pagdating doon sa dulo, nag-splice tayo doon ng bakal. Tapos dito, ayos na yan. Naka-ready na yan. So dyan na lang banda. Yan. Kapunta doon. After that, ile-level na natin tong ating mga puting tie-beam rebars. Then saka natin lalagyan ng forma. Tapos yung forma natin, level lahat yun para pantay-pantay yung ating puting tie-beam. And after that is magbubuhos na tayo. Kumusta, Paul? Tapos na po. Ha? Tapos na po. Halata naman katuwa mo. Finish. Ito si Manuel. Manuel, kumusta ka dyan? Kalam po. Ha? Kalam po. Big Talaga na? Ito si George saka si Kuya Robert to. Iba-iba team nila eh. Kaya niyo yan. Tatapos nyo rin yan. Seryoso itong dalawa dito eh. Matatapos na kasi itong ano nila oh. Ginawa nila. Yan, nalagyan na lahat ng mga anilyo. Na lang sa may splice. Then papasok na rin nila yung panggitna na bakal ng dalawang 12mm. Okay, so natanggalan nila yung forma dito. Yung forma ng column malapit sa CR. Tapos binabalik na nila yung tambak. Lalagyan na yan ng puting tie-beam rebar. Yan dyan hanggang doon. So, sa paghukay pala ng ating para sa ating puting tie-beam. So dapat medyo maluwag ang paghukay natin. Yung lapad niya. Unang-una para maayos yung paglagay natin ng forma. Then pangalawa, meron pa tayong workspace para pag gumawa tayo, magtali tayo ng mga anilyo or maglagay ng forma dito sa ating puting tie-beam. Madali at komportable tayo pag gumawa. Alright, so katabas ng siya ng inulit board para gawing forma para sa ating mga puting tie-beam. So, bali dalawa ang nagawa na niya, napormanan niya. Yun tsaka itong isa. Then ang next niyang papormahan ito tsaka ito. Tapos eto yun, tsaka yung pang iba nandun na puting tie-beam. Dapat meron tayong spacing dito para sa ating puting tie-beam rebar. Kailangan hindi siya sasaya dito sa lupa. Ang ating concrete cover dito is 4 cm. Yan, yun yung standard na concrete cover para sa ating puting tie-beam. Kasi kapag sumayad yan ito sa lupa, itong ating rebar, so ang tendency niyan kakalawangin, maapektuhan yung tibay ng ating tie-beam. So mamaya karoon tayo ng gravel bedding dyan before natin ito bubuhusan itong ating puting tie-beam. So nakasana itong ating mga rebars, main reinforcement na 16mm at yung mga anilyo dito sa another natin na puting tie-beam papunta doon. Right, so nag-start na si Orly na maglagay ng forma para sa ating puting tie-beam dito sa side na ito. So next na pupormahan, ito naman. Okay, so yung purpose ng
stirrups natin or anilyo, ito po yung nagbibigkis or nagbabind para sa ating main reinforcement na 16mm na rebar. Another purpose naman ng ating stirrups is to resist shear forces and prevent buckling sa ating mga beams. Right guys, so blessed afternoon. So medyo maulan ngayon. Ayan, umaambon. Kaya nilagyan natin ng tolda dito banda dahil umaambon ngayon. So silipin natin yung mga ginagawa natin mga kasama ngayon sa araw na ito. So nalagyan natin ng mga forma. Yan, dito rin may forma na yan. Tapos dito rin banda naka may forma na rin. So nilagyan na natin yan sa ilalim ng graba. So, dito rin nalagyan na rin yan. Tapos nalagyan na natin na rin ng mga braces. Yan, para hindi siya kumalas kapag binuhusan. Okay, so ngayon ready na ito buhusan itong ating footing tie beam. Okay, so nilalagyan na ngayon ng habang na dowel para sa ating hollow blocks. Ito natin dito sa may loob ng footing tie beam drill. So gumagawa ngayon sila ulit ng forma para dito tsaka dito. So yung forma para natin footing tie beam, yan, levelado lahat yan tulad dito, level yan dun sa kabila. So bago siya bubuhusan, nilelevel muna natin yan. Okay, so pinapormahan nila ito ngayon banda na footing rebars. Napormahan lahat ng mga ating mga footing rebars. So mamaya makapagbuhos na tayo dito sa ating footing tie beam. Pinapatuloy nila itong paggawa ng forma dito sa ating footing tie beam. So ayan. So hindi pa nabanda sila sa likuran ng bahay. Okay, so para makakuha tayo ng tamang elevation ng ating mga forma sa ating footing tie beam. So nag-assume tayo ng 100 cm na taas. So nagbabase tayo dito sa forma papunta rito 100 cm. Then dadalhin natin doon sa dulo. Then mula doon sa tansi pababa kailangan 100 cm para nasa level ang ating forma. So mula naman doon dadalhin natin yung tansi na yan papunta rito. So kailangan nasa level. Then pababa papunta doon sa may forma kailangan 100 cm. So ibig sabihin itong forma na to tsaka yung forma doon magiging pantay. Lahat ng mga forma natin magiging pantay. So dito banda na forma na. Diyan na lang. Tsaka dito sa loob. Dito. Lalagyan nila ngayon ng forma ng footing tie beam dito sa may likuran ng bahay. Sa may kusina. Right, naka-ready na buhusan itong ating forma para sa ating footing tie beam.